To go back to the first verse, a good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. Makikita po natin, di po ba? Mas mahusay daw na tayo ay merong maganda at mabuting pangalan. Ito po'y referring sa ating karakter, yung good name. And one of the expression of character is loving favor. Loving favor. Kaya makikita po natin na kung yaan ang gagayahin ng ating mga anak, hindi po tayo magkakaproblema sa kinabukasan kung paano sila lalago, paano sila haharap. Napansin ko po, kadalasan po itong Proverbs 22, 2 verse ang sikat dyan. As far as I am concerned as an educator, nakita ko, pansinin nyo po sa verse 6, sabi po dyan, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Tingnan nyo po sa verse 15. Sabi po sa verse 15, foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. Kaya po doon na-focus, parang nagiging sikat during my stay in the Philippines, because as a Christian educator, we are persuading parents and teachers and carer and guardians how to guide, how to train, how to mold children. Kaya ito pong laging na amin pong natatalakay sa kanila. Pero sa mahabang pag-aaral, mas mahusay tayo lagi mag-umpisa sa verse 1. Kasi po yung verse 1, yan po ang sumasakop sa kabuuan ng pagtatalakay. Kaya sabi rito, a good name is rather to be chosen. So, if we are to train somebody, if we are to train not just a child, kasi ang totoo naman po sa verse 6, yung pong child dyan, referring to a younger years, especially year 1. Do you know that there are some medically and scientifically approved of how to train a child even while the child is in your womb of a mother? Ginawa po kasi namin yan. Ang aking pong misis, si Jana, nakikinig po kami sa reading of the Proverbs. Okay, naka-tape pa nung araw, tape, yung meron kaming natawag na Walkman. Tapos yung headphone o yung earphone, ilalagay niya sa kanyang belly, doon po sa banda ilalim, kasi mararamdaman naman ng mother kung nasaan yung ulo Doon pa lang. Tapos sabay kaming nakikinig 3. And then, pagkatapos yan, si Mrs. ko, magpapiano siya. Magtutugtog kasi pianista po siya sa church. Tugtog siya at naririnig po yun ng baby. Doon sa, sige, maging technical po tayo, nung fetus na tinatawag. Naririnig niya yan. Alam niyo ba yun? Na ang bawat tunog na sasapit sa inyong balat bilang mother, na kakarating po yan sa senses ng baby o ng fetus. Kung ano man ating sinasabi, hindi natin, kundi ang mother, ano man sasabihin ng mother, naririnig po niya yan. Ang ano man naririnig ng mother, naririnig din po yan. Napakahalaga po na ang magulang ay maging mahusay, magkaroon ng tamang karakter para sa paghuhubog ng ating mga anak. Paano yung pastor kung sakali, ngayon ko lang narinig. Ganito po. There is nothing as, there's no sense as it is too late. No. It is not too late. Yes, it's late, but it's not too late, because hearing the word of God will give you the truth of having faith. And this is the word of God. Di ba sabi yan ni Paul sa Romans 10:17? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya, magpatuloy po tayong makinig, magpatuloy mag-aral ng salita ng Diyos.
sapagkat nasa salita ng Diyos ang mga paghuhubog ng karakter ng taong nananampalataya. Pansinin po natin ang verse 2. Sabi po sa verse 2, the rich and poor meet together. Katotohanan po yan. Katotohanan po yan. Sakay kayo ng jeep. Dito walang jeep. May kami rito train, saka bus, saka taxi. Kung wala ka sariling sasakyan. Nakakatuwa nga po, naranasan ko nung unang year ko rito eh. Nasa 40 na po ako noon. At sa bus, doon sa Sydney, sumakay ako. Nakasupo ako. Full na po yung upuan. At mayroong sumakay na babae, may edad na. Sa tingin ko, may edad na kasi, naman tayo, di ba? Malalaman mo by looks na may edad po ang tao. As a Filipino guy, at ito'y at hindi lang to karanasan natin, ito'y ating tinatawag na value, Filipino values, I offered my seat. Ang sabi sa akin, nakatuwa ako nung sinabihan niya ako young man, I'm strong enough to take this stand. Yun ang karakter niya. Doon ko nakita. Kapag ipinilit ko, magagalit pa eh. Kaya umupo ako. At meron pa talagang dumating, inaloko, tinanggap naman. Ang punto ko ganito eh. It defines your character when you are outside. Ganito po yan, di ba? Kapag tingnan mo, meron kang tao sa kanan, tao sa kaliwa, tao sa harap mo, tao sa likod. Baka sabihin mo, hindi ako napapansin, kaya ito gagawin ko. Pero huwag natin kalimutan, ang Diyos. Ang Diyos. Omnipresent siya. Omniscient siya. Alam niya lahat at lagi siyang presente. Hindi lang yung mga tao sa kaliwa, kanan, harap o likod ang ating pong dapat manmanan. Ang Diyos ang inagmamanman sa atin. Sabi niya, a good name is rather to be chosen than great riches. A good name, character, the best character that can be molded into us. Not just for a child, but to everyone who recognize God's guidance. Tingnan nyo po sa training, diyan po sa Pilipinas, may tinatawag na CAT, di ba? Sa high school, tapos mayroong ROTC. At nababalitaan ko, mayroong nagpupush ng advocacy na ibalik ang mandatory ROTC. O palagay natin walang ganyan. Meron din tayong training sa military na para madraft ka, para maging private sergeant hanggang maging professional second lieutenant. Ang ibig sabihin, nasa edad na itong mga katauhang ito. Kung siya graduate ng high school, lalo nga year 12 na po tayo, 18 years old po yan mag-graduate. Pag yan, nag-exam sa PMA, natanggap po yan, may edad na po yan. Di po ba? But still, they are to be trained. Ang una pong gagawin sa kanila, ayon po sa kasabihan noon, de-civilize po sila. Aalisin yung pagiging civilian para magkaroon silang kaisipan na as a military officer. Nangyayari po. But biblically speaking, this is also true. Kung tayo pinananampalataya, tayo pinagbabasa ng salita ng Diyos, sa pamagitan po ng salita ng Diyos, mahuhubog po ang ating katauhan. Mas mahusay po ang ganun. At katotohanan, sakay ka ng jeep, sakay ka ng bus, kahit na may distance pa yung upuan ninyo. Poor and rich meet together. But the point is this, the Lord is the maker of them all. The Lord is the maker of them all. So, what shall we do? What shall we do? Is it good to have riches? Is it good to have silver and gold? Or we will submit to Proverbs 22 verse 1. A good name is rather to be chosen. A good name. In the principle of mindset, mas mahusay po sineset natin ating kaisipan. Ang ating tinatawag na countenance will follow.
para buya pagising mo, ganito ang gagawin ko. Mindset. Mindset. Katulad po nito. Ako po'y naganda mula pa nung last week kung paano ko ito ipipresita sa inyo. Yun ang mindset ko. Yun ang mindset ko kasi ito po'y tungkol sa proverb. This is one hope that we can aspire to have a good name. To have a good name. Ay mapapansin po natin. May pa po akong isang ipapakita po sa inyo. Nakita po natin yung parent na yan, di ba? Sabi niya, persuade. Yun ang tanong eh. How did you persuade? In training children or training person, training individual, persuasion is one manner in molding the mind of such individual. Kasi hindi naman po tayo basta magiging legalista sa verse 6 na kung saan ite-train ang lahat ng children. Ito ang gusto kong mangyari sa'yo. No. Hindi po dapat yung gusto natin ang mangyari sa ating pong anak o sa ating kabataan, kundi yung gusto ng Panginoong Diyos. Because only God can give us a good name. Hindi po ako, hindi po ang guro. Kaya nga po ang tawag po sa mga guro, kung atin pong uunawain, they are in a Latin terms, en loco parentis. Teachers or trainers are in the place of parents. Siya pong lumulugar sa posisyon ng magulang. Siya ang maggagabay sa kanyang paglago pag nasa school. Ngayon nga po, sabi niya sa magandang encouragement and strategy. Yung po tinatawag ng online studies ng mga bata ngayon. Kaya by module. Nawa ito'y nagagampanan sa atin po. Nung pong, kung maybe marami po sa inyo nakakaalam na ACE, Accelerated Christian Education, yung tawag na ngayon SOT, School of Tomorrow Philippines. Di po ba? Yun individualize ang program ng curriculum. Na kung saan yung mga bata o yung mga estudyante nasa isang cubicle o tinatawag nilang office, student office, magtataas sila ng flag para mag-signal na they need assistance. Kaya nga po, sa 20 students, meron pong 3 staff ang nandun. Yung pong teacher, yung assistant teachers niya, yung tinatawag na monitor, supervisor and monitors. Di ba? Individualize. Hindi pwede mangyari sabihin ng supervisor, ito gusto ko lang sa'yo gawin. No. Kasi yung pong kanilang module, so yung phases, nandun po yung salita ng Diyos na itinuturo sa kanila dapat nilang matutunan. Kaya, assista lang po ang supervisor o teacher. Tawag po dyan sa other academic terminology, facilitator. Facilitator. Kaya nga po, tayo po bilang mga magulang, bilang Bible teacher, bilang pastor, teacher, tayo po yung facilitator of God's will. Naggagara na po tayo ng tinatawag facilitation of the expression, preaching, teaching, and declaration of God's word. Ayun po yun. Pero yung ginamit na tanong, how did you persuade your child to read instead of playing with smart devices? Napapanahon po. Napapanahon. Sabi ng mga psychologists, na yung daw bata, hindi dapat yan basta sinisigawan. Tama po yun. Subalit, meron mga pagkakataon, you need to increase the volume of your voice in order to get the attention. Meron po tinatawag na physical persuasion, may tinatawag na verbal persuasion, at meron din tinatawag na tinatawag natin by association, they are being persuaded. Kaya nga po sa pagtitrain, meron pong ginagamit yung mga bagay na kailangan. Ang tawag po dyan aids. Aids, yung pong teaching aids. Pero the best, alam nyo po kung ano the best, yung tinatawag na object lesson. May ipapakita sa kanya at kung ano yung nabasa niya, na-a-apply niya doon sa pinakita mong ilustrasyon. Ang una nating laging sinasabi ay ang salita ng Diyos. Ay ang salita ng Diyos. Pansinin po natin verse 3. Yung verse 3, sabi po rito, a prudent man foreseeth the evil and hideth himself, but the simple pass on and are punished. Ano po ba ibig sabihin nito?
Yung pong prudent man, saka yung simple. Kung atin pong aaralin talaga ng malalim ito, kung tatalon tayo, magdadive tayo, yung palang salitang simple dyan, equivalent po yan sa ignorant. O tao na hindi nakaunawa na dapat niyang unawain na sa ganong edad. Yan po ibig sabihin ng ignorance. Ignorante, innocent referring to child's inability to understand. Kaya siya innocent. Tawag natin mga innocent, mga bata. Kasi may tinatawag na age of accountability. Hindi pa siya accountable sa ganun, kaya inosente yan. Ngayon, di ba, sa issue dyan sa Pilipinas, na kung saan ibinaba yung age para ito'y mapatawan ng isang criminal case o ng pagiging criminal o isang kaso. Dati nasa 18 yan. Meron na po tayong batas na kapag ka mababa sa 18, itatawag niya si DSWD at sila ang mamamahala dyan. May mga pending sentences yung mga ganun bata kapag nagkataon na sila may kaso. Pag na-reach na nila 18 years old, saka lang may papataw ang disiplina sa kanila o correction. Subalit, sa programa ng gobyerno, habang nandun po sa facility ng DSWD, ay nagbago tong bata hanggang makarating na 18 years old. Yung character niya na-mold na into something that is good. Alam niyo mangyari? Hindi na mo matutuloy kasi pwedeng i-advocate siya ng kanyang attorney o ng lawyer na ito'y nagbago na. So, meron po mga paraan. Subalit kapag isang tao as simple in a biblical term like this in verse 3, simple as ignorant, or in other terminology or in theology, the word simple is referring to what we called it tangia. O in other English term is foolish. Foolish, yung walang alam. Yung pong, siguro alam nyo pa rin yung katawagan tangi po ba? T-A-N-G-A. Sabihin nun, wala siyang alam, wala siyang pangunawa. Kung siya'y walang pangunawa, sige lang siya, samantalang there is will in such area. Kaya nangyari, just simple pass on and are punished. Now, what is prudent? Prudent referring to an individual who has not just intelligence, but the understanding of his situation, understanding of his environment. He can have to apply. He applied discerning, one of the spiritual gift. Discerning. So he can discern. Kaya nga, pag siya'y nakakita, ganyan, makakaiwas siya. Verse 4, pansinin niyo po yung verse 4. Kakaiba po ito. Nakita po natin yung sa verse 3, di po ba? Kakaiba po ito. Kasi nga naman, mula verse 2, lahat ay pwedeng magkita-kita o magsama-sama sa isang lugar. Yung mayaman, yung mahirap. Ganyan din yung may alam sa kay walang alam. Na pag tayo lumabas. Kaya nga isa sa mga goal natin, pag tayo magwi-witness, alam natin na dapat itong ipaalam sa kanila. Maaring alam lang nila sa kanilang ulo, sulit hindi sa kanilang kaluluwa at puso, na ang katotohanan ng dapat na magliligtas sa kanila ay ang biyaya ng Panginoong Jesucristo na nagampanan niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya yun, dapat maging prudent tayo. Kung saan tayo pupunta, makikita natin yung pagkakataong makakapag-witness tayo. Ito po, sabi sa verse 4, by humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Riches, kayamanan. Honor, karangalan. Life, buhay. Ano po bang buhay dyan? Ang buhay dyan, hindi lamang po physical life. It refers to the life given by God. Kaya tayo dapat maging ready. Meron na po talagang katotohanan na merong nandyan sa daan na simple. Sabi nga ni Ezekiel, di ba? Pag nakita mo, dapat ipresenta mo ang kaligtasan. Kaya pag hindi, sabi nga doon, napakabigat nun yung dugo niya ay nasa kamay mo. Pag hindi mo ito natupad na paliwanagan siya.
Pansinin po natin, di po ba? Kaya dito mangyayari na dapat pala alam natin at tayo nakakahakbang at lakad sa tinatawag na pagrespeto sa Diyos. Yung pong fear dito, it referring to the state of knowing and respecting the Lord. Na kung saan, hindi ka basta natatakot, takot ako, hindi ganun. Ang nangyayari dyan sa fear of the Lord ay yung pong alam mo, pag ikay nasa harap ng Diyos, ang Diyos ang makapangyarihan, hindi ikaw. And you are respecting that. That fear, that's why this is also equivalent to the term revering or giving reverence unto the Lord. Humility is the character of a person to take down all and submit to the authority or to the one who is higher than you. Humility. And also, this is also equivalent to meekness. Because meekness is expression of humility. Ipapakita mo po yun, yung pagpapakumbaba. Subalit, makikita po natin ang katotohanan na meron po mga ignorant regarding the salvation given by God. Ignorant regarding the security given by God. Kaya nga sa verse 3, sabi roon, di po ba? He just go on, he just pass on. Not minding the evil in front of him. Kaya anong nangyari? The word punish here, referring to the reciprocal of everlasting. Pagka ikay naparusahan, hininto na ang iyo pong pagkakataon. There is a stoppage. Kaya kung malalaman at maunawaan ang salita ng Diyos, lalo tigit ito'y sa kaligtasan, ito po'y magsisimula at walang katapusan. Everlasting. Yun po sinasabi. Kaya kung tayo po ay maghuhubog ng bata, dapat natin unang ihubog sa kanila ay yung karakter. Ano ang karakter na dapat nating hubog sa kanila? Unang-una po yung nakita natin dito. Prudence. To be prudent. Yung magkaroon siya na tatawag sense of discerning, sense of knowing, sense of understanding. And there is also the character of humility, character of meekness, character of submission in order to express fear of the Lord. Yan po. Kaya nga po sabi sa verse 5, ito'y katotohanan pa rin, thorns and snares are in the way of the froward. Another term po yun, yung froward. He that keep his soul shall be far from them. Ano ba yung froward? Ito yung state of mind that you have some intelligence. You have some information of things that is to be used in life. But the word froward continues in a sense of character that a person is perverse. Perverse. Sa iba pong terminology, pag ikay Kristiyano na at naging froward, huwag dyan reversionistic. Oo. Para bang reverse. Nasa na yung salita ng Diyos, pero ang nangunguna sa'yo ay iyong laman o iyong pagnanasa na kung saan ikay na-impluensyahan ng iyong senses connecting to the world system. So, you become froward. The person become froward. Kaya yung pong kaganon, kapag ikay namumuhay sa mundo, katotohanan po, lagi may bitag sa mundo. Lagi may patibong. Lumang Tagalog po yun. I don't know kung naunawaan pa ng iba. Lumang patibong. Di ba? Na kung saan, nandoon lagi kapag ikaw po'y perverse person o ang taong ito ay talaga pinabaliktad niya o binabaluktot niya ang wasto. Binabaluktot niya ang diretso. Hindi niya inilalatag ng diretso ang katotohanan. Kaya sabi po dyan, thorns and snares are in the way of the froward. He that keep his soul shall be far from them. Ito po yung mga bagay na dapat natin maituro o maihubog sa ating mga kabataan. Tulad nga ng unang
ginawa kong tanong kanina, paano ngayon ko lang to narinig? Nung ako'y bata, wala na mo. Let's keep on reading. Let's keep on listening. Let's keep on attending to the teaching, preaching, and declaration, proclamation of the Word of God. Maririnig po natin doon yun. Balik na po ako dito sa tawag na train up a child in the way he should go. Hindi po lahat ng bata pareho. Hindi po sila pare-pareho. Pansinin niyo po. Ito, meron po akong papakita sa inyo. A child is like a butterfly in the wing. Some can fly higher than others, but each one flies the best it can. Why compare one against the other? Each one is different. Each one is special. Each one is beautiful. Pansin po natin, di ba? Yung tinatawag na paanong nangyaring nagkaroon ng butterfly. Iba-iba po sila, di ba? Mula po sa pagiging worm, o tinatawag natin mapupunta na siya sa kukun niya, tapos lalabas siya sa kukun. Palagay natin, meron pong mga tipo ng butterfly na pare-pareho kulay. But they are still different to each other. Tulad po ng bata. Tulad po tayo, individually. Iba-iba po tayo. Meron po tayo dapat na tutuntungan na standard. At hindi po standard yung kaisipan ko. Hindi standard yung sarili kong turo. Hindi standard yung sino mong nandyan sa pulpito. Ang standard ng Diyos. Salita ng Diyos. Kaya nga po inuna po rito. Sabi po ng writer, a good name is rather to be chosen. A good name. Kasi sa mundo, o dito po sa world system, isa sa mga basihan ng pagiging mahusay ay yung material things. If not material things, yung academic attainment, yung education attainment. Hindi po yun eh. Ang mahusay po yung application of such good things. Na-apply mo ba sa isang mga tanong eh? Natupad mo ba? Ito nga po eh. Ako po isang batch ng high school na naranasan ko yung NCEE. Nasa special section po kami. At isa po sa aming mga estudyante, sa aming mga classmate, eh, talaga kinikilala na during that time na siya ang best, siya ang mahusay, siya ang magaling. Siya ang magaling. Nangunguna siya lagi. Pero niyo ba? After na NCE, he tried to commit suicide. Oo. Bakit? Baksak po siya sa NCE. Ako, hindi naman ako inikilala na ako top the best, ako mahusay, I am the better classmate. Nakapasa ako. Pasado ako. Pero lahat kami napalingon sa side. Kasi Basyo, vacant ang kanyang seat. Nasaan siya? Aming naunawaan, tinakbo sa emergency room dahil nag-try na mag-suicide. Kasi bakit daw nangyari yung samantala? Anong muka iaharap ko? Anong muka? Hindi ako kakampi dito sa classmate kong ito. Hindi ko kakampihan yung mga nangyari. Ang punto po ganito. Hindi po kasi yun ang sukatan eh. Oo. Kaya wag tayong magkakaroon ng tinatawag na false hope. Tayong mga true hopers of God's grace. Wag po tayong magkaroon ng false hope. Opo. Maaring ang ating Bible teacher ay ginagamit talaga ng Diyos para maunawaan natin ang kanyang salita. Hindi pa rin siya ang standard. Opo. Ang salita pa rin ng Diyos. Subalit purihin natin ang Diyos sapagkat matapat ang ating pastor teacher. Purihin natin ang ating Diyos sapagkat napakahusay na siya'y nagtatapat at pinakikita niya ang buhay sapagkat yung pong nakalagay po rito para magkaroon tayo ng paghuhubog, dapat makita po natin ang tinatawag na good name in the name of God. Makita po natin yung loving favor in the ministry of God. Yan po makikita natin. Kaya sabi rito, train up a child in the way he should go. Hindi po na ititrain sa kung saan sa gusto natin, kundi sa gusto ng Diyos. Sa gusto ng Diyos. Kasi pare-pareho po tayo sa verse 15 nung tayo naging bata. Meron tayong kapilyuhan. Yung kapilyuhan po,
bound in the heart of a child. Sabing ganyan. Nandun na yun. Hindi na kita tuturuan pa na maging pilyo sapagkat nasa iyo na yung kapilyuhan. Ang kailangan lang dyan, matap ng bata yun. Tulad itong apo ko. Yung apo ko po. Eh, dumaatin na siya ng daycare. Dito po yung daycare, ayan po yung provision ng gobyerno para ma-assistan yung mga parents kasi nagtatrabaho both mother and father. Walang maiiwan. Iiwan yun doon sa ganong facility. At sama-sama doon yung mga bata, iba-ibang lahi. Pag uwi ng apo ko, meron karga-karga siya sa kanyang mind na natutunan daw. Ano ibig sabihin? Kahit walang nagturo po sa kanila, sila'y umaangat sa isang bagay na naturalesa nila. Sin nature. That is foolishness. Yun po nakabound sa kanya. Lahat tayo merong ganun. Kaya nga dapat maging basihan natin ng paglago ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. When God says good, it is not just good as equivalent of our goodness. The goodness of God He is referring to is not just the outer good, but the intrinsic good. Intrinsic good. Mapapansin po natin yun. Lalo tigit sa kanya pong salita. Ito po ang dapat natin gawin. Di ba? Tayo po'y gumamit o mag-apply o mag-adapt ng mga manners and techniques which is based on the Word of God in training someone. In training someone. Nung ako po'y nag-Bible school, kasi po, nung mag-Bible school ako, graduate na ako ng aking kurso. I graduated with a Bachelor of Science in Education, major in Social Studies. Wala pa po nung panahon ko yung hiwala yung elementary saka secondary courses. Magkasama po yung elementary and secondary. Nung ako mag-Bible school, dahil meron na akong degree, academic degree na gano'n. Iba ang mind ko. Sabi ko, bakit ganito? Nagmimit lang kami sa pinaka-congregational hall. Wala ba ritong room? Alumpihit ako. Para bang meron akong kayabangan. Alam niyo ba? Sa pag-stay ko doon, dahil hindi ako sumuko, sabi ko, ibig kong mabago mo ako, Panginoon. Yung pong paulit-ulit na pag-aaral salita ng Diyos, yung laging dinadagdag ng mga halimbawa ng buhay ng mga pastor teachers. Nakita ko po kung anong dapat ko palang magampanan. Naunawaan ko ang salita ng Diyos. Ito nga isa sa exercise na hindi ko malilimutan. Pinamemorize sa amin ang books of the Bible. Tinuturo ko yun sa Sunday school, pinapakanta namin yun sa children's church. Yung Genesis, etc. Tapos, ang ni-require sa amin, hindi lang from Genesis to Revelation. Revelation to Genesis, i-recite in memory. Sabi ko, ito yung mga pamaraan na maglilid po sa atin na lalo nating ma-appreciate ang paghuhubog sa salita ng Diyos. Meron po mga ganun para pamamaraan. Kasi tayo po individually, uniquely created by God. Kaya nga dapat nating mapili ang tinatawag na kabutihan ng Diyos. Kaya pansinin po natin, hindi po ako magtatagal patungkol po rito. Ang babanggitin ko po sa inyo, kung ito po'y naaral na ninyo, ito'y nadaanan na ninyo, pansinin po natin. In verse 7, sabi the rich ruleth over the poor. The borrower is servant to the lender. Naku, mahirap po yan. Alam nyo kung ano po ito? Verse 7, this refers to financial freedom. Magkakaroon ka lang ng financial freedom pag naunawaan mo na ang biyaya ng Diyos. Naunawaan mo na ang kanyang paggabay sa iyo. Naunawaan mo na ang kanyang pagpapala sa iyo. Yan din po'y dapat nating ihuhubog sa ating mga kabataan. Sa ating mga kabataan. Kasi maaari nga, ikaw ngayon nakapag-aral ng matagal na ng Bible, subalit pagdating na sa physical needs mo, material needs mo, nasusuko ka doon. Alam niyo ba na ang Diyos ay lalo niyang pinagpapala ang matapat, hindi lamang ang mahirap.
ay hindi natin dapat sisihin na sila ay mayaman kasi, no? Maybe, kaya sila naging mayaman kasi sila ay naging matapat. Pero pansinin nyo, yung pong yung tunay na mayaman na Kristiyano, sila yung dahil natutunan nila ang biyaya ng Diyos, lalo tigit ang pagkakaloob sa biyaya ng Diyos. Isa po ito sa dapat nating maihubog sa ating pong kabataan. Ako po ay lumampas na sa oras ng 10:00. Kaya isa po itong babaon ko sa inyo sa devotion na ito. Pansinin niyo po na kung saan ang Diyos ay lumilingon sa puso. Tama? Yun po ang kanya sinusukat. Ang kalooban ng Diyos ay hindi nasusukat ng ating isip. Subalit ang kalooban ng Diyos ay ating maunawaan para sundin ito. Yan po nawa ay maging isang bagay na lagi nating aasam-asamin na magpapatuloy sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang salita. Nakakatuwa sapagkat ako po ay nagkaroon po ng pagkakataon na ganito sa inyo. Ako po ay mananalangin. Kung sakaling meron po kayong prayer request at nabasa ko rito yung ibang prayer request, mapapansin po natin na dapat natin itong bigyan ng atensyon, di po ba? Kaya ako ang prayer request ko po ito yung hindi lamang po dapat nandito kami. Hindi kami po dapat na nakaka-reach pa sa iba. At maganda po itong nangyari. Ito po natawag na online Bible study, online devotion. Nakakapag-reach po. Kayo po, nung makita ko yung mga pangalan nyo dito, you have reached me. At nakita ko meron pala na mga kapatiran na talagang ang kanilang inaasam ay ang biyaya ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong pong biyaya. Salamat, O Diyos, sa iyong pagpapala ngayon. O Diyos, salamat sa iyong katapatan. Tunay nga po na iyong kabutihan ay nakita namin sa tapat na paggabay, sa matapat na pagpatnubay sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong pinagkaloob ni Pastor Jess Marasigan sa akin in coordination ni Pastor RJ. O Diyos, salamat sa ganito pong ministry. Isang pagkakataon upang kami po'y magkaroon ng communication sa isa't isa. Ganyan din naman, a true opportunity of hearing your word early in the morning. We praise you, O God, and we thank you for such grace that you have given upon us. At salamat din, O Diyos, sa fellowship sa umagang pinagkaloob mo. Ito'y aming samot dalangin sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob po sa akin na ako po'y nasama sa ganito pong devotion. Kung meron po kayong pagkakataon na ipanalangin po kami, maraming po salamat. Kami po'y nagmi-ministry. Ang aming pong church ministry po sa area ng Dunside, Ruti Hill, and Mount Druitt. Yan po'y magkakasunod na city suburbs dito po sa aming area. Okay? Kaya pansinin niyo po, kung tayo po'y merong natawag na hope, o merong inaasam, meron po tayong inaasahan sa Diyos, asahan po natin lagi ang kanyang biyaya, ang kanyang salita.